Magandang hapon, Laguna! Welcome sa pinakabago, inaabangan at mapagkakatiwalaang programa ng Philippine Information Agency, Calabarzon. Ito ang kapihan sa PIA, ugnayan at talakayan sa Laguna. Ang programang ito ay magsisilbi bilang karagdagang mapagkukunan ng impormasyon patungkol sa mga programa, serbisyo at inisyatibo ng mga ahensya at tanggapan ng pamahalaan. Layo nitong mas may kapatid pa sa ating mga kababayan ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para sa patuloy na pagpapaunlad sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sa kasalukuyan, tayo po ay live na napapanood sa official Facebook pages ng PIA Calabarzon, PIA Laguna at syempre po sa Royal Cable TV6. Sa pagsisimula po ng ating programa, nais ko po munang batiin at pasalamatan ang Information, Investment Promotions and Employment Services Office o IIPESO sa pangunguna po ni Ms. Noemi Talatala at Philip Bautista and the whole management po ng SM City Calamba. Dahil ngayong araw po, espesyal ang ating makakasama sa kauna-unahang episode ng kapihan sa PIA, ugnayan at talakayan sa Laguna. Kasama po natin ang mga tanggapan na mayroong malaking papel na ginagampanan sa pagpapalago at pagsuporta sa mga micro, small and medium enterprises sa lalawigan po ng Laguna. Kasama natin ang Department of Trade Industry, DTI Laguna sa pangunguna po ni Provincial Director Christian Ted Tungohan. And of course, kasama rin po natin ang Laguna Economic Development and Investment Promotions Office headed by Ms. Fatima Villaseñor. Napakaganda po ng ating programa ngayong hapon. Ngayon din, kasama natin ang mga masisipag na media partners mula po sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Laguna. Magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, magandang hapon rin po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon live dito po sa SM City Calamba. Kasabay rin po ng ating programa, kasalukuyan din pong ginaganap ang SM4 SMME's Community Bazaar. Kaya naman tara na po dito sa SM City Calamba at tangkilikin ang sariling atin. Ngayon po at para bigyan tayo ng pambungad na mensahe sa hapong ito, tawagin po natin ang masipag at kagalang-galang na mall manager ng SM City Calamba, Ms. Evelyn Versola. Thank you. To our distinguished guest, Director Christian Ted Tungohan, Provincial Director, Department of Trade and Industry, Laguna, Maria Cristina Arzadon, Regional Head, PIA 4A, Ms. Fatima Villaseñor, Department Head of Laguna Economic Development and Investment Promotions Office. And of course, to the members of our local media, good afternoon. On behalf of SM City Calamba, I would like to extend a warm welcome to all of you to the forward launching of Kapihan sa PIA Calabarzon here at SM City Calamba. I am pleased to have each and every one of you here as we gather to take part, learn, and discuss key issues that are important not only to our community but to our nation as a whole. Kapihan sa PIA Calabarzon is an opportunity to foster collaboration, strengthen partnerships, and exchange valuable insights that can help us continue to serve our public effectively. Once again, welcome to the Kapihan, and thank you for being here. And let us look forward to an insightful and productive session ahead. Please enjoy the rest of the program. Thank you. Maraming pong salamat, Ms. Evelyn. Talaga naman pong here at SM, we got it all for you. Dahil pati po yung mga gantong programa ay talaga namang sinusuportahan ng inyong pong tanggapan. Maraming salamat po. And now, as we continue our program, pakinggan na po natin at dagdagan ang ating kaalaman patungkol sa mga programa at serbisyong hatid ng Department of Trade
Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga kababayan at taga-Laguna na nanonood ng ating live dito sa Kamihan sa TIA Calabarzon, sa aking mga kasamahan dito sa unahan, sa ating SM Management, SM CP, Calamba, and of course to our TIA personnel headed by their regional director. So, magandang hapon po at muli, pasalamat sa opportunity ipinagkaloob niyo po sa amin para i-present po yung aming mga inisyatibo, mga accomplishment na nagawa in the year 2024 for the Department of Trade and Industry, Laguna. So, the content of my presentation, of course, TTI is in charge, hindi lamang po sa micro, small, and medium enterprise development. So we have the business development, the consumer protection. So yun po yung dalawang main mandates ng TTI, the consumer empowerment and business development. So meron din po tayong mga special projects and of course mga initiative under the office of the provincial director. So let's go po with the business development. So for the business development, so ang highlight po natin is of course the micro, small, and medium enterprise development, the industry development, and investment promotion. So ito po yung main natin for business development. So let's go po with the next. Kasama sa ating priority and of course the market potential. So yan po yung yun po yung ilan sa mga bagay na kino-consider natin para ito po ay mapasama sa industry clustering program ng ating Department of Trade and Industry, and of course ito po ay naka-align dun sa ating National Industry Cluster Enhancement Program. So as you can see on the screen, so we have coffee, so cacao, wearables and homestyle, bamboo, processed fruits and nuts, coconut, CFIDP, which later i-discuss ko further yung CFIDP, and of course the creative industry. So in total, ito po ay out of dun sa mga clients that we assisted for the industry cluster enhancement program. So nakapagtala po tayo ng investment na amounting to 6.36 million, domestic sales of 20.13 million, export sales of 0.02 million, ito po ay in dollars, US dollars, at nakapagtala po tayo ng 166 na mga micro, small, and medium enterprises under the priority industries, and of course 389 jobs. So we have, sige po, next po tayo. So ito po lang yung breakdown. We have coffee, sige po, una po tayo, cacao, sige po, wearables and homestyle, bamboo, processed fruits and nuts, coconut, and of course the Fiesta Haraya. At hindi mawawala of course yung showcasing ng mga produkto na meron tayo, wherein we have assisted 7 na creative industry related firms for the trade fair naman and 1 creative industry player organized into to support the association and creative business partnership forge ay 7 with a total amount of sales of 298,027 pesos. So, hindi rin po nawawala yung ating participation pagdating po sa ating national initiative. We participated sa Philippine Creative Industries Festival noong November 20, 2024, wherein the province of Laguna represented the Calabarzon region in that national event at Juan Ayala, Makati. So, ayan po kung saan yung nabanggit ko po kanina. So, mostly, yun din po yung ating mga showcase under the Philippine
Creative Industries Festival. So kasama rin po, under din po ng ating Creative Industry Development Program sa the province of Laguna, nakapag-launch po tayo ng what we call Lungsod-Lunsad projects sa 3 different local government units. So we have in City in Binyan, City of San Pedro, and City of Calamba. So around 5 million worth of projects yung nai-award natin sa 3 LGUs para sa implementation ng ito po yung ating 3 projects, Lunsod-Lunsad, Calambagong Fiesta, Pace, Style, and Creative Fair, San Pedro Lunsod-Lunsad Showcase of different creative industries, and Likhaing Binyan Packaging and Design Center. So magkakaiba po yung mga showcase ng ating iba't ibang bayan, at ang nakakatuwa, of course, isama po sa kanilang ini-highlight yung tinatawag nating sustainability. So hindi lamang po ipinapakita yung kanilang creative part, but also looking at dun sa ating conservation ng ating natural resources, kaya isinama po nila sa kanilang program yung ating sustainability. Of course, we also have under the business development yung ating Comprehensive Agrarian Reform Program, na kung saan ito naman ay together with the Department of Agrarian Reform Program, tayo rin po sa DTI ay in charge para sa farmers, So, hindi lamang po coconut, kundi yung other farmers na beneficiary under the Comprehensive Agrarian Reform Program na nagnanais magnegosyo at meron ng mga negosyo yung ating tinutulungan. So, we have 16 ARC or Agrarian Reform Commission Laguna. So, ito yung isa sa programa ng Department of Trade and Industry at the national level, na kung saan ay ang Bagwis Gold Seal of Excellence and 19 yung upgrade natin na mga establishment, and 220 yung ating total establishment na mini-maintain na merong award ng DTI Bagwis. So, under of the Office of the Provincial Director, sige, let's skip yung ating mga initiative and for the staff development activities. So, let's go to the special projects now we have conducted for under the special projects. Ayan, so we have number 1, yung ating tinatawag na DTI Google Career Certification Program. So ito po ay training program para sa ating hindi lang sa kabataan, pati sa mga sa mga single parent, sa ating mga PWDs, online course po ito for free, wherein 162 out of 600 learners completed their courses. So meron pa rin po tayong 455 na mga learners na still in progress yung kanilang training, online training. So pangalawa, we have the Laguna MSME Summit 2024. So sa step towards digital empowerment at Enchanted Kingdom. So marami din po tayo mga partners wherein tayo po ay isa sa mga conduct nitong programa noong October 29, 2024. And of course, together with the provincial government, yung number 3, we have conducted the Laguna Business Forum. So, nakapag-award din po tayo, na mamaya siguro i-discuss further ni Ms. Pinky, yung ating Likhang Laguna Product Sales. Nakapag-award po tayo ng 50, for gold and silver categories. And number 5, we have the Laguna Business Awards, recognizing excellence and encouraging development. So part din po ng aming programa with the provincial government, yung awarding ng ating mga micro, small and medium enterprises para to boost yung kanilang moral at saka magpatuloy yung excellence sa pagbibigay ng quality products and services to our consumers. And pang-anim,
we have the kauna-unahan po no, na nagkaroon, I think sabi nila this is the second, that was the second time ano, na nagkaroon ng presidential awards for micro, small and medium enterprises. Pero ako po first time ko dahil since I joined DTI ano po, na magkaroon itong presidential awards wherein 3 ano po sa Laguna yung ating naka-receive ng award sa Malacanang ano po. So we have for the development partners, we have the provincial government of Laguna under the market development, and the city of Binyan, ano po, LGU Binyan para po naman sa enabling business, and of course for the small enterprise category, we have Aishe Footwear na naka-receive ng presidential awards. So isa ano sa main program na ginawa namin for 2024, yung tinatawag nating Tatak Pinoy, Likang Laguna Goes to USA, last November 10 to 25, 2024 in San Francisco, New Jersey, and New York, wherein we have 15 ano po, na mga MSMEs na nag-participate until now. Ano po, yung kanilang mga produkto ng ating 15 MSMEs are displayed at the Philippine Consulate Office in San Francisco. So, nagkaroon din tayo ng mga investment promotions and forum, business matching, at saka of course meron din tayo mini trade fair na in total sa ating mga initiatives or activities under the Tatak Pinoy Likang Laguna Goes to USA, we have generated 29 million of sales or 494 ano po US dollars, 494,529 US dollars. So, under the Consumer Protection Division, we have the what we call Lab Consumers, na kung saan ito po ay we create ano po na mga publication materials na necessary ano po para sa ating mga consumers. So, we have 65 social media cards posted dun sa ating mga social media accounts. Tatukuhan ng DTI Laguna sa pagbabahagi po sa amin ng mga impormasyon at updates po sa mga proyekto at serbisyo po ng inyong tanggapan. Ngayon po, pakinggan naman natin para po sa kanyang presentasyon ng mga programa at serbisyo para sa ating mga kababayan. Mula po sa Laguna Economic Development and Investment Promotions Office, Department Head, Ms. Fatima Villasenor. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. And it's my pleasure to present what the Laguna Economic Development and Investment Promotions Office has done and accomplished since its establishment in 2022, in accordance with the DILG Memo Circular Number 2020-167. So we're here to celebrate the progress we've made in promoting economic growth, investment, and business development in Laguna. So the Laguna Economic Development and Investment Promotion serves as the driving force behind the province's economic progress, creating business-friendly environment that attracts investments and supports local enterprises. As the primary agency for investment promotion, we work tirelessly to streamline investment processes, advocate for progressive economic policies, and provide incentives that enhance Laguna's competitiveness. Our office plays a vital role in strengthening Laguna's position as a premier investment destination by engaging with key national agencies such as the Department of Trade and Industry and the Board of Investments, while fostering strong collaborations with the private sector, namely the Laguna Chamber of Commerce and Industry, Alafop Laguna and Alafop.ph, the Laguna Tourism Council, and the different LGU PCCI chambers. Through flagship programs such as the Likhang Laguna, strategic trade and industry forums, and international linkages, we open doors to economic opportunities that benefit investors, entrepreneurs,
and the hardworking people of Laguna. And with strategic planning and proactive initiatives, LEDIPO ensures that Laguna remains an economic powerhouse, creating sustainable employment, promoting local industries, and fostering a resilient business climate. So for strategic initiatives that enhance business and investment climate, LEDIPO ensures a thriving investment and business ecosystems and has implemented several strategic initiatives. One is the establishment of the LGU Councils for Economic Development. The formation of Council of LEDIPOs among LGUs and the business permits and licensing officers and the market administrators of Laguna to institutionalize economic planning and investment promotion at the local level. We also facilitate the participation of these councils to international trade exhibitions for packaging and labeling, such as the ProPac Asia in Bangkok, Thailand in 2024 and the Sinopac in Guangzhou, China last March 2025. The implementation of one-stop shop for strategic investment and adoption of the Green Lane for strategic investment through Executive Order Number 13. We facilitate in expediting processing for priority projects that significantly contribute to economic growth and job generation. So for the business development and MSME support, the Likhang Laguna program support local entrepreneurs and MSMEs through the establishment of the Likhang Laguna Concept Store under Executive Order Number 15. The store now has 52 concessionaires, ensuring that all tokens and giveaways from various provincial offices are procured for the local MSMEs. We also have accredited initially 50 MSMEs in Laguna under the Likhang Laguna Quality Seal of Excellence, which ensures the products are made in Laguna with highest quality. So please visit our website, www.likhanglaguna.com. Doon niyo po makikita yung ano-ano po yung mga accredited MSMEs or products. Okay. So hosting for business forums, trade fairs, and investment summits. So we already held the first Laguna Business Forum in 2023 and the second Laguna Business Forum in 2024. Which successfully connected investors, business leaders, and policymakers. Okay, so katulad po na sinabi ni PD, it's the first time po for Laguna to have an international trade expansion. So Likhang Laguna goes to Europe in 2023 and Likhang Laguna goes to USA in 2024. Showcasing Laguna's best products to international markets. So for public-private partnership and international cooperation, we strengthen partnership with the Philippine-Hawaii Chamber of Commerce and Industry for trade and economic collaboration. Active engagement with the Laguna Chamber of Commerce and Industry and the PCCI Chambers in Santa Cruz, Los Baños, San Pablo City, and Calamba City to enhance local business networks. So we fostered economic sector linkages to drive sustainable economic growth. Okay, so as a result of our commitment to excellence, LEDIPO has received prestigious awards. Kabihana, tanungan session po natin ngayong hapon. And of course, welcome din po kay Monica Sarina Abarga, Provincial Planning Officer ng DTI Laguna, and Ms. Ivilu M. Flores ng Provincial Information Officer po ng DTI Laguna. And of course, ayan, kilalanin na po natin yung ating mga media partners na kasama po natin ngayong hapon. Bagamat tayo po ay live na napapanood sa official Facebook pages ng PIA and Royal Cable TV6, meron din po tayo mga media partners na magtatanong online maya-maya. Pero kilalanin natin yung mga kasama natin ngayong hapon. Nandito po kasama natin mula po sa Opinion Laguna, Ms. Catherine Go. And of course, mula sa Business Mirror, Ms. Leia Bonota.
Mula sa DZJB Radyo Calabarzon, Ms. Maricon Rodriguez at Cyril Dayaca. Mula po sa DZRJ Radyo Bandito, Romel Madrigal. Ronda Balita, Mr. Joel Kabaktulan. Philippine Headline Expose, Ms. Josephine Escovidal. And of course, NSTV GMA News, Mr. Edwin Maribosque. Mula po sa Rising Tigers Magazine, and Angela Ortinero. Good afternoon po. And of course, mula po sa Royal Cable TV6, Miss Florimel Oca, Celso Gacos Jr., Earl Mark Sotoya, and Riniel Salen. Ayan, magandang hapon po, and tayo na po makikapihan dito sa ugnayan at talakayan sa Laguna. Sa bahagi pong ito, makakasama po natin si DTI Laguna Provincial Director Ted Tumohan and Lady po Department Head, Ms. Pinky Villaseñor, and of course, the Division Chief po ng Consumer Protection Division. Tawagin po natin ang ating mga media partners na magtatanong ngayong hapong ito. Unahin po natin si Ms. Catherine Go mula sa Opinion, Laguna. Hello po, good afternoon. Una ko po tanong sa DTI. Every year po, no, after matapos yung one-stop shop, yung boss po ng mga LGU, isa po sa tinatanong ko sa kanila is, kamusta yung mga pagpapa-register ng ating mga online sellers, no? Kasi di ba nag-boom sila nitong pandemic, no? Kamusta po yung, ano po ba yung mga guidelines nila para ma-encourage natin sila na to register yung mga online sellers po natin? To be na ang pagpapa-register ng kanilang business, kahit pati sa DTI, is magiging advantage nila sa pagiging legitimate seller nila. Yes, gandang hapon po. Salamat sa ating katanungan. So, ang ating po mga nagninegosyo, kahit po siya ay sa online ang ating platform ng magnenegosyo, ay kinakailangan po na mag-register din po sa ating tanggapan. Yun po yung tinatawag na business name registration. At marami po mga advantages ang makukuha ng ating mga nagnenegosyo kapag po sila ay rehistrado. Pwede rin po sila maka-avail ng mga loans na ibinibigay, at ang isa po sa mga requirements kasi ay yung registration ng business name. And also, makakasali po sila sa mga proyekto ng aming tanggapan, wherein yung mga livelihood seminars, yung mga ibibigay po ng ating tanggapan ng mga proyekto, mai-invite po sila kasi po sila ay mga legit o talagang masasabi natin nakarehistro sa ating tanggapan. Kamusta naman po, ma'am, yung protection natin mga consumers, no? Na bumibili sa online, no? Nakikita nila na nag-live sa Facebook, TikTok. Paano po natin yung protection sa mga consumers na nakakabili ng mga product na hindi maganda or hindi pulido yung mga nabibili nila, pero pagka bibili sa online selling, live selling, maganda yung nakikita nila? So, yung pong ating mga consumer, ngayon na po ay kalimitan ay empowered na. So, meaning to say, ang ating pong mga karapatan at yung ating mga responsibilidad bilang consumers ay napapangalagaan. So, sa pamamagitan po nun, ay pwede po tayong magreklamo sa ating tanggapan kung tayo po ay nakabili ng mga produkto na depektibo at hindi po talaga naaayon doon sa ating dapat na bilhin. Last question ko na lang po, Ma'am Selecto. Kasi during the press con for Adilag, no, 2025, tinanong ko po kay Miss Pam, pero dapat kayo daw po yung dalihin po. Since katatapos lang po yung Adilag, kamusta po ang kita ng Adilag, no? Especially yung mga booth nila, no, yung trade fair na naganap. Kamusta po ito at paano ito nakakatulong po sa ating mga MSMEs na, at sa mga LGU na nag-participate po dito?
Okay. As of now, we are gathering po the information. But rest assured that we have mga sales report. Ortinero mula po sa Rising Tigers Magazine. Hello po, magandang hapon po. Ang tanong ko lang po, may epekto po ba ang digitalisasyon sa pagdami ng BMBA certificate applications? And ano po ang suporta na maaaring makuha para sa mga negosyong nais pumasok sa e-commerce? Thank you po. Ayan. So, medyo madami yung ano nyo, no? So, syempre, ano po talaga, nandito na tayo, papunta na talaga tayo on the digitalization and even yung mga processes, ano, na meron tayo sa government, unti-unti tayo ay nag-move into digitalization. So, yun po, para to give you lang something na, ano, no, kasi before pa the pandemic, DTI is really pushing for e-commerce. Totoo po na talagang ini-encourage namin yung ating mga micro, small, and medium enterprises to go into the online platform. Kasi nga, mas economical for them. Siyempre, kung magba-branch out ka, gagastos ka for the building, gagastos ka maaaring for the rent, or kung bibilin mo yung property, medyo malaki, ano. So, unlike kung sa, yung ating, tawag dito, napaka-techy na, ng ating mga kababayan. Kaya sa online, makikita na nila yung mga produkto natin. Talaga pinupush po namin yan na talaga mag-go into digitalization. So, yun nga, although talagang malaking epekto, negative, ng COVID, pero it helped us somehow para yung ating mga MSME ay ma-realize yung importance ng digital presence, ng online presence through this particular digitalization. So ngayon, mas madali on our end that to really, encourage yung ating mga SME to go online, doon sa kanilang mga negosyo, maggawa ng website, ng mga pages, lalo na yung mga free, and even to enroll doon sa mga platform na meron tayo dito sa Pilipinas, So, hindi na ako magme-mention ng mga names, madami sila. So, ayun po, talagang nakakatulong kasi mabalita mo yung iba nga through TikTok, di ba? Nag-online selling na rin sila, yung ating mga SME, at sila mismo on their stories, mapabanggit nila na talagang malaking tulong, So, on our end, anong pang ginagawa namin? Pati yung sa content, kung paano yung sa content creation. So, tinuturuan din natin yung mga micro, small, and medium enterprises para sa ganun, matulungan sila sa pagbebenta. And even yung photography. Kasi importante din na maganda rin yung, yung photos, hindi malabo para somehow tama tama ang lighting, tama yung pagkakakuha, hindi naman deceiving, pero it will attract yung ating mga consumer online. So yun po. Okay, may dagdag lang kami, For the past 2 years nung aming MSME Summit, so we are advocating digitalization. So, bukod sa sinabi ni PD na pagtuturo sa mga MSME, nakikipag-partner din kami sa iba't ibang mga agencies like the PLDT, yung TikTok Philippines, kinukuha namin silang speakers, at binibigyan namin ng venue ang ating mga MSMEs kung paano mag-go into, o pumasok dito sa ganitong klase ng selling, market selling. At the same time din po, itong huling MSME Summit naman, we are integrating the AI on selling. So gusto namin po talagang may open na yung mind ng ating mga MSME dun sa talagang sinasabing panibagong industrial revolution pagdating sa marketing and selling. So para ma-empower na rin po sila na hindi lang sa physical selling talaga yung platform para makapagbenta, naandyan na rin po ang digital way na pagtitinda.
Maraming salamat po. Ayan, napakaganda po ng ating naging talakayan ngayong hapon. Kaya naman, pakinggan po natin ang mensahe mula naman po sa DTI Laguna. Ano po ang inyong mensahe o paalala sa ating mga kababayan, particular na po sa sektor po ng mga micro, small, medium enterprises sa lalawigan ng Laguna? Yan, so for any concern, ano po, doon sa ating mga gusto, nagnanais na magnegosyo, at doon sa mga meron na negosyo, ano po. So, we have 30 negosyo centers here in the province of Laguna where you can, ano po, visit para kung may mga tanong, meron po kayong gustong programa na meron po ang DTI, we will be happy to help you po, ano po. So, we have also the provincial office in Victoria, at pwede rin po kayong tumawag, pwede rin po kayo mag-email or even check our Facebook page para sa any other concern, and we will be happy to help you sa inyong concern pagdating sa pagnenegosyo. And also sa consumers, meron din tayo mga nabanggit ko na kanina, yung mga reminders, mga reminders para sa kanila. At kung meron tayong katanungan, meron tayong concern sa mga business establishment, same thing, pwede rin po tayong pumunta sa ating negosyo center. We can inquire sa ating Facebook page, pwede rin po tayong mag-email, at sama-sama po tayo na tulungan ang ating ekonomiya na mapaangat dito sa probinsya ng Laguna. Maraming pong salamat, PD Ted Tungohan. Ngayon naman po pakinggan natin ang mensahe ni Department Head ng LEDI po, Ms. Pinky Villaseñor. Okay, so in behalf naman po ng Provincial Government of Laguna, Governor Ramil Albert, ang aming pong tanggapan ng Local Economic Development and Investment Promotions, katulong din ng DTI sa pag-promote ng ating mga local products from Laguna. At ang kaliitin po natin, sarili po natin mga produkto. At the same time, sa ating po mga kababayan, be ready po, meron po tayong mga malalaking investment sa renewable energy na makakatulong po ito na mag-boost up yung ating energy sector. Hindi lang po sa lalawigan ng Laguna, actually, sa buong Pilipinas. At the same time, tutulong din po ito sa pag-promote ng ating tourism industry dito po sa lalawigan ng Laguna. At kami po sa LEDI po ay patuloy pong tutulong at makikipag-ugnayan sa ating mga stakeholders, business stakeholders, para po mas mapaganda at mas ma-develop po natin yung ating business sector at maging vibrant ang economy po sa lalawigan ng Laguna. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Pinky, mula po sa LEDI po. At ngayon naman po, sa puntong ito, pakinggan naman natin ang mensahe ng pasasalamat at suporta mula naman sa Philippine Information Agency, Calabarzon. Tawagin po natin PIA Calabarzon Regional Director Maria Cristina C. Arzadon. Maraming salamat, Pin. Bago ko po pasalamatan yung ating guest agency partner for this afternoon, let me thank you po yung SM. Although wala na po yung ating mall manager, si Ma'am Evelyn Bersola. At dito din yata pa si Miss Casey. But anyway, malaking pasasalamat mo ang PIA sa SM for providing a home to our kapihan sa PIA Laguna. Sa hinaba-haba po ng panahon, ngayon lang po nagkaroon ng parang physical venue ang kapihan sa Laguna because principally ang aming in-person na kapihan ay laging ginaganap sa PIA Quezon. So kanina, nasabi na po ni Ms. Casey na hindi lang naman ito ang una at huling pagkakataon na magtatanghal tayo ng kapihan sa Laguna. So meron pong nakaantabay na venue para sa ating mga susunod pa na kapihan. Pasalamatan din po natin si Director Ted Tungohan at kanyang mga kasamahan sa DTI, si Ma'am Fatima of the Department Head ng Laguna din po. Hindi ko na po isa-isahin lahat ng mga kasamahan natin sa DTI. Let me also thank you, Ms. Noemi Tala-Tala of the IIPESO Calabas City. Of course, si Mr.
Rod Patrick Batalon, ang marketing officer ng SM, and si Casey, si Miss Casey at saka si Ma'am Evelyn. Kanina po, nagpasalamat na po ako sa SM. Sabi ko po, ulitin ko na lang. Salamat ng marami for giving a home to Kapihan sa PIA Laguna. Sabi ni Casey kanina, ma'am, nag-commit na siya na hindi lang naman ito magiging una at huling pagkakataon na kami magtatanghal ng Kapihan sa SM. Meron yata sa San Pedro ba or San Pablo. Yun. Anyway, we'll work on that. Maraming salamat po. Gusto ko lang din ibahagi na yung aming bagong communication secretary, si Sec. J. Ruiz, meron siyang mandato sa amin na ipapatupad under his term. Ito ay fighting fake news, people-centered communication, and government communications for the people. So ito pong ginagawa natin ay isang pamamaraan para maihatid natin ang impormasyon sa ating mga stakeholders. Again, maraming salamat po sa ating media partners sa laging pagsama sa amin. Kabisado na natin ang isa't isa. Ano po? Next week, meron tayong Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito po yung weekly natin na engagement. And after that, let's see kung may tutuloy-tuloy natin ang ating Kapihan sa Bagong Pilipinas. So maraming salamat po, magandang hapon. Maraming salamat po, RD Baki, sa inyo pong mensa. And of course, muli maraming salamat po sa ating mga panauhin na nagpaunlak po ng imbitasyon para po sa kauna-unahang episode ng Kapihan sa PIA Ugnayan at Talakayan sa Laguna. Muli maraming salamat po, Department of Trade and Industry Laguna, Provincial Director Christian Ted Tumohan, and of course, salamat rin po sa Laguna Economic Development and Investment Promotions Office, Department Head, Ms. Pinky Villaseñor. Maraming salamat po. Nagpapabot rin po tayo ng taus-pusong pasasalamat sa lahat ng aming naging katuwang sa pagsasakatuparan ng programang ito. Muli maraming salamat po sa SM City Calamba, SM City Calamba Mall Manager Ms. Evelyn Berzola, Information, Investment Promotions and Employment Services Office, Ms. Noemi Talatala, Mr. Philip Bautista, gayon din po sa ating tech team, DTI Calabarzon, maraming salamat din po, headed by Regional Director Marisa Armente, and sa amin po mga media partners, lalatigid po, congratulations din po sa aming napakasipag na ICC ng PIA Laguna na siya pong utak ng programang ito, Mr. Christopher Hedreda. Maraming salamat po. Muli maraming salamat. Ako po ang ilingkod, May Ono mula sa PIA Calabarzon. Ito ang Kapihan sa PIA Ugnayan at Talakayan sa Laguna. And now, I will also invite again our Regional Director Maria Cristina Arzadon to award
Ayan, group picture po tayo.